Siya po ay siya isa sa pinakamaraming school buildings ang napatayo dito sa Parañaque. On record. Siya po yun. Siya din ang may papagawa ng pinakamahabang daan sa Parañaque. Kasi siguro sila din po yan. And then, on top of that, here we have, enjoying the facility. This is the 54th Coliseum that he has built in the entire Parañaque. Marami pang kasunod dyan. Yung mga kasama ko dyan, Congressman, hindi na nila malaman kung kailan daw sila. Pero may alam kong may nakaline up na. So mga kasama, please join me in welcoming Congressman Goles, our Congressman for the 2nd District of Parañaque. Please rise and welcome Congressman Goles. Thank you. Thank you po. Marami po salamat. Thank you very much to my good friend and comrade in arms, Brigadier General Filamer Artajo. Not only the president of the Don Bosco Village Homeowners Association, but also the president of the Federation of Homeowners Association of Barangay Don Bosco. Malaki po ang pwesto ni General Artajo sa Barangay Don Bosco. At sa harap ninyo at sa inyong lahat, gusto ko pong magpasalamat sapagkat ito, ngayon ko lang sasabihin na itong gathering na ito para mag-blessing at mag-inaugurate ng another Coliseum or covered court project. This is what I consider one of the best attended inaugurations of any of my projects. Mula nang ako ay maging congressman ng Parañaque. And this shows you the leadership of General Artajo. Tinanong ko siya, General, gaano ka na ba katagal na presidente ng Don Bosco Village? Sabi niya, 10 years na daw. Ibig sabihin, talagang malaki ang tiwala niyo kay General Artajo. And I'm not surprised. Alam niyo, hindi ako nagtataka. Kasi bilang isang presidente ng Homeowners Association, kasama yung kanyang board, kasama yung ibang opisyal ng Village Association, siyempre, inaasahan niyo siya na hindi lamang ngingiti, hindi lamang makikipagkamay sa inyo. Inaasahan niyo na siya ang mangunguna kasama yung iba pang mga opisyal para sa pamamahala ng inyong village. Di ho ba? Ano yung mga yan? Yung maintenance ng grounds, pakikisama sa mga tao. At tamang-tama kanyang pinili sapagkat espesyal yung kanyang background. Being a military man, alam nyo, ang isang military man, from the first day of his training, hindi pa siya opisyal. More than any other profession. Isipin nyo ha, ito, sasabihin ko siya, hindi ako biased just because military man ako. Wala akong alam na isang profesyon na from the first day in training, hindi ka pa official, in training pa lang, either you are a cadet in the flying school or you are a cadet in the Philippine Military Academy o kaya midshipman ka ng US Naval Academy o kadete ka ng US Military Academy, Annapolis and West Point. From day one, tinuturuan ka na ng administration. Paano humawak ng tao, paano humawak ng facilities, paano humawak ng gamit, paano humawak ng iba pang mga responsibilities from day one. At si General Artajo, tinanong ko siya, General, ano ba yung last assignment mo nung ikaw ay nasa Philippine Air Force? Sinabi niya, 205th Wing. Alam niyo, nung sinabi niya 205th, yan ang isa sa mga pinaka-popular at pinakasikat na wing sa Philippine Air Force. Nung panahon niya, there were about 95 Huey helicopters. Isipin nyo, ang dami, mas marami pa yung helicopter na hawak niya ngayon kaysa sa mga helicopter sa buong Armed Forces of the Philippines today.
Kasi hindi na ang helicopter natin ngayon, hindi na kasing dami ng helicopter nung panahon ni General Ardaho. Kaya yan ang dahilan kung bakit pag titignan nyo, if you go all over and you look at the history of our government, ang isa sa mga pinakamagaling pagdating sa administration na naging presidente natin, no other than President Fidel V. Ramos. Kitang-kita yung paghawak niya. Noong panahon na yun, ayos na ayos ang paghawak ng Malacanang, disiplinado, yung maraming mga bureau, maraming mga department. Kahit na walang karanasan sa politika, si General Ramos, meron siyang karanasan pagdating sa paghawak ng tao, paghawak ng organisasyon, paghawak ng mga equipment. Palakpakan po natin si General Ardaho. Maraming salamat. Nais ko rin batiin ang iba pang mga opisyal ng Don Bosco Village Homeowners Association, Generoso Bucad, Vice President, Dalisay Gonzalvo, Secretary, Engineer Juan Concepcion Jr., Treasurer, Celestino Santos, Auditor, Lydia Perez, PRO, at mga miyembro, Engineer Benjamin Arumin, Alfonso Vizcara, Vince A.M., Larry Bonsol, our good friend Larry Bonsol, Eleanor Gonzalez, Grace Mirasol, Liberty Centeno, Teresita Paradero, and of course the very respected Justice Teresita Flores. Nakakasama ko paminsan-minsan sa mga hearing sa Kamara de Representante, doon sa Committee on Suffrage and Electoral Reform, and Ramon Marabot. Yan po. At nandito din po yung iba pang mga bisita natin, kasama po sa para lalo tayong sumigla. Mula po sa Barangay San Antonio, yung 4th State Ladies, Well Ladies, sa pamuno ni Gloria Puna. Doon po sila para makiisa sa atin. At of course, nandito din yung mga nagmumotorsiklo kanina. Ikot sila na ikot para malaman ng mga tao that there is a very special event that is going to happen here. At yan ay walang iba kundi yung Parañaque Raiders Club of the Philippines, pamumuno ni Eduardo Madeja. Andun din po sila. At nandito din kanina, at hanggang ngayon, yung mga nagpapaputok ng kwitis, yung nagtatambol, yan yung ati-atihan group ng ating kaibigan mula sa Barangay San Antonio na ito ati-atihan ni Kagawad Ray Cirojano. Palakpakan din muna sila. Sila yung bibigay ng kasiyahan sa atin. At andito din yung mga bata, nakita nyo ang kanilang galing sa pagsayaw, sa pagtugtog. Batang-bata pa mula sa Baclaran Elementary School Central. Palakpakan din natin yung mga kabataan. Matagal na pong kasama natin yung Baclaran Elementary School Central nung pang first term ko noong 1992, 1993 pa. Sapagkat yung team na yan ay mga nagpupunta sa bahay pag panahon ng Kapaskuhan. Kaya yung mga unang miyembro niyan, biro nyo, 1992. That was almost 20 years ago. Yung iba dyan, may asawa na, may pamilya na. Kaya ganun din dito sa Dr. Arcadio Santos National High School. Palakpakan po natin yung banda ng Dr. Arcadio Santos National High School. Isa sa mga pinakasikat na banda sa buong Parañaque ngayon yan. Sapagkat kung saan sila nakakarating, medyo pagod na sila. Alam niyo kung bakit? Kasi kanina umaga, dalawang inaugurasyon ang kanilang inatendan. Yung pong aking ripraping project sa Barangay San Antonio at yung aking ripraping project doon naman sa Moonwalk sa Airport Village. Kaya dalawang project at ito ang pangatlong project. Bukas, busy na naman yung dalawang banda na ito. Sapagkat bukas pupunta naman sila doon po sa multinational sapagkat meron tayong inaugurate din at blessing ng another Coliseum doon po sa multinational village sa Phase 4.